Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung topic tungkol sa HIV. The other day, isang araw, nabanggit po natin yung tungkol sa isang menor de edad na 15 years old, no? 15 taong gulang, 15 anyos sa Bisaya, na positive sa HIV dahil pumayag po siya na makikipagtalik sa isang gay na encounter or na meet niya sa isang basketball tournament sa kanilang barangay. Well, in fairness to the gay, okay, hindi naman talaga tayo sure kung sa gay ba niya nakuha yung HIV kasi according to the boy, okay, kung totoo man, okay, wala daw siya ibang partner. Okay? Pero sa pagkwento niya sa akin, parang nagdududa po ako na hindi na po siya virgin when he encountered the gay. Meaning, may ibang sexual partner siya prior to kanyang sexual encounter with the gay na na-meet niya sa isang basketball tournament. Anyway, ang gay ang nag-sponsor sa kanilang basketball tournament dahil po siyempre, nag-donate po siya ng trophy at saka cash prizes. Okay? At saka tinanong ko yung boy, bakit pumayag siya sa gay? Sagot naman po ng boy, pumayag po daw siya dahil inalok po daw siya ng 2,000 pesos tuwing pa-oral, SEX, at saka 3,000 pesos, 3,000 tuwing magpapa-anal, SEX, sa gay. Anyway, dito po pumasok yung isang P ng 4 Ps. Nabanggit po natin na yung first P, yung unang P, ay yun po ang sexual promiscuity. Ang gay dito ang promiscuous dahil sinabi ng boy na bukod sa kanya daw, meron rin ibang boys sa barangay ang nakikipagtalik sa parehong gay. Okay? Na maring siya ang source ng HIV. No? Well, can you imagine that? Okay, so alam na ng DOH ngayon, no? Kung bakit bumabata na ngayon ang mga pasyente na meron HIV. At sinabi rin ng itong 15 years old na boy na bukod sa gay na partner niya, meron din siyang ibang kaibigan sa barangay, okay, na nakasama, okay, sa kaibigan ng gay partner niya, okay, at syempre, yung mga ibang lalaki sa barangay ay nakikipagtalik rin sa mga ibang gays, no? Kumbaga, mga common friend ng boy at saka common friend ng gay. So anyway, so ang pangalawang P ay yung poison alak na pinapainom kadalasan ang mga biktima para pumayag na makikipag oral SEX or anal SEX. Okay? So, ang pangatlong P ay, syempre, walang iba, yung power. So, paano pumasok yung power dito? Malamang, mas may pera. Okay? Yung gay. So, mas may power siya to convince yung lalaki, yung 15 years old na boy. At saka, syempre, mas may edad yung gay. So, mas may power siya. Okay, kaysa yung menor de edad. Okay, na boy. So, at ang pang-apat na P dito ay yung
poverty, yung kahirapan. Sa Bisaya, kawadun. Sabi nga ng nanay ng 15 years old na boy na nakausap ko, sabi nga niya, wala daw siyang magawa dahil mahirap lang po daw sila. Okay. At alam niya na maraming menor de edad na boys sa kanilang barangay ang nakikipagtalik rin sa mga gays para makabili po ng cellphone at saka mga masasarap na pagkain. Kaya po sabi niya sa umpisa, nagtaka po siya, bakit may cellphone yung anak niya? Bakit makabili ng pagkain na hindi naman niya binigyan ng allowance, no? Okay? So, diyan po kayo magbantay, no? Kayong mga nanay at tatay. Okay? Na pag mayroon kayong napansin na ganyan, something is wrong. No? Unless, nakuha po ng anak niya, ninyo pala, okay, yung grasya sa tamang paraan. At isa rin na factor dito ay yung pinapabayaan po ninyo mga menor de edad sa kalye, sa mga barkada nila sa gabi. Kasi dito po humihirit yung mga, I would say, and sorry to say, yung mga gays, no? Dito sila humihirit sa ganyan na oras. Okay? At syempre, makakita sila ng biktima. No? And of course, in fairness to gays, marami rin tayo nakikita yung mga prostitutes na, well, common knowledge na po ito na nasa labas ng Central Bank na naghintay rin sa gabi rin. Okay? So, ang dami po mga factors na nagko-contribute po sa pag-increase po ng incidence ng HIV. At itong mga factors na ito, at nabanggit ko na po, itong mga 4 P's, promiscuity, power, poison, yung alak, at saka yung poverty. Ito po mga 4 na factors na hindi po talaga kaya harangin ng kondom kontra sa paghawa ng HIV na infection. Maraming salamat po.